Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Usa ka truck natagak sa pangpang sa Talisay City, human nabanggaan og dump truck. Slaughterhouse sa Mandawi City gilarong pasiradaan sa LGU. Kapin sa 8,000 ka mga trabaho gitanyag sa mega job fair. Ug pagduwa og RC boat sa grupo sa mga kalalakinan na himong kalingawan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nakalas ang 19 anyos diha-diha dayon human mibangga ang gimaneho niyang motorsiklo sa usa ka concrete wall sa Purok Kamunggay, Barangay Buhon, Dakbayan sa Talisay. Samtang truck nga gaparking lang daplin sa daan natagak sa pangpang human mabanggai og dump truck kagahapon sa hapon. Aniya ang report. Nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka 19 anyos nga lalaki human mibangga sa concrete wall ang gimaneho niyang motorsiklo pasado alas 6 kaganihang buntag. Sa investigasyon sa Talisay City Police, nasayran nga gikang gainom ang biktima kinsa gidid-an unta nga mumaneho sa motorsiklo. Matod ni Police Staff Sergeant Roberto Eribito, samtang nagsubay sa main road sa Barangay Buhon, may bangga sa concrete wall daplin sa daan sa Purok Kamunggay ang maong motorsiklo. Samtang ang backride sa nakalas nga biktima nagpaalim pa karon sa tambalanan. Basta itong babae ninyo siya mga basta padung to alas 6 sir o alas 6 mo to na disgrasya sa dito. Kaya tungkol sa hubbog sir. Di mata siya pa drive-on pero mukuha mo siya nga siya mo drive. Samtang natagak sa pangpang sa Campo 5 sa Barangay Campo 4 kagahapon sa hapon ang usa ka truck nga nagparking lang daplin sa karsada human kini mabanggai sa nagdulhog nga dump truck. Matod ni Kapitan Rowena Idar sa Barangay Campo 4 nga atol sa hitabo nakadaog na ang driver. Apan tungod sa impact naangol ang driver ug ang truck boy sa dump truck. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Nagkaabot na sa buhatan ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan ang 15 anyos nga lalaking grade 10 student nga gikatahong gitabangan og kulata sa duha ka mga minor de edad nga mga lalaki niadtong Lunes sa gabii sa Barangay Paho. Ang 15 anyos nga biktima gikatahong padung mopauli human sa iyang klase alas 7 sa gabii niadtong Lunes. Diyang gisundan siya og gikulata sa duha ka mga lalaking na nag-edad og 14 ug 17 anyos. Nunot sa hitabo, nabuak ang atubangang ngipon sa biktima. Nasama ang iyang baba ug may mga pangus ug bun-ug usab siya sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Sa gihimong pagsubay sa City Social Welfare and Development Office, nasuta nga giplanuhan ang pagkulata sa biktima human mireklamo ang usa ka 15 anyos nga babayeng tinunan sa giingong pagpanghikap niini ngadto kaniya. Ang kasinatian sa mong babayeng tinunan gikatahong gisumbong niya ngadto sa usa sa mga minor de edad nga sospek kinsa miangkon nga giplanuhan nila ang pagpangulata uban sa iyang higala. Ang 15 anyos nga biktima sa iyang bahin mihimakak sa pasangil sa babayeng tinunan. Atol sa pag-atubang sa mga nalamdigit nga mga minor de edad, kauban ng ilang mga ginikanan, nasabutan nga dili musangat pa og reklamo ang inahan sa 15 anyos nga lalaking tinunan. Apan misaad usab ang mga ginikanan sa duha ka mga minor de edad nga sospek nga abagahon nila ang mga nagasto sa pagpatambal sa biktima. Pasiradaan sa Mandawi City Government ang ilang slaughterhouse nga nahimutang sa Barangay Labugon. Unsay epekto niini sa mga nagnegosyo og baboy at usayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, giaminado kini mga manindahay og baboy sa Mandawi nga maapektuhan unya ang ilang negosyo og dunay mga kabag-uhan sila ipatuman kung hinayon gyud sa dakbayan kining pagpasira sa ilang abattoir o ilang ihawan diha sa Barangay Labugon. Kini ang inisyal nga rekomendasyon para sa Mandawi City Slaughterhouse. Kahinumduman, dihang giinspeksyon nasuta sa administrasyon ang sitwasyon sa ihawan nga una nang nagusbat ni adto pang pag-igo ni Bagyong Odette. Apan padayon kini nga nag-operate ug adto magpaihaw ang sagad sa mga nagnegosyo. Matod ni Mayor Jonky Owano, nagpaabot pa siya sa pinal nga rekomendasyon gikan sa City Veterinarian Dr. Karen Merilles. Di gito angay ipadayon pa siguro.
Pero ang huwat pa ko sa iyang hard copy na recommendation. Na siya yung mga proposal na i-renovate, i-rehabilitate, or ipipipi. Aminado hinuon ang mayor nga konsirad-an una ang ihawan, mangitag kabalhinan ang mga negosyante. Magpa-private, medyo taas-taas pero we can be sure ang safety o ang integrity sa meat niya. Yan mo na itong concern. Sa pagpakisayod namo sa mga negosyante sa public market, aminado hinuon sila magpaihaw silang baboy kundili sa city slaughterhouse adto sa usa ka pribado nga ihawan. Mas mubarato lang gyud kuno sa syudad kumpara sa private. Apan duna say haom nga oras sa ilang pagpapaihaw sa maong mga pasilidad. Sa Mandaue City, gidili ang pag-ihaw sa mga binuhing baboy bisan asa adto ra gyud sa city slaughterhouse o sa mga accredited nga private facilities. Wala man sila ihaw o gabi ang labugon. Buntag ra. Ngayon lagi nang i-renovate. Aron manindot ang ihawan. Maglisod mi o gasa mi iyaw sa buntag. Kay kaning iyawa para naman ni magapon. Dili man mi maapektuhan sa labugon kung i-close lang. Kay naa man mi laing kapaihawan. O kay dawaton ra man gyapon nila diri ang kung mag-ihaw mi sa Talamban. Says kining issue sa slaughterhouse gibring up usab sa mayor ngadto kang Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel dihang mibisita kini siyang opisina na nga isag abag sa ahensya kun ugaling hinayon gyud kinilang plano pagpasira sa ilang slaughterhouses. Dagang salamat, Nico Sereno. Lapu-Lapu City Dance Sport Team ng hakot og medalya atol sa Nigeri Sembilan International Dance Sport Championship 2025 sa nasud sa Malaysia niadtong milabayng semana. Si Luan Mirundina sa report. 55 ka mga gold medal, 17 ka mga silver medal ug 5 ka mga bronze medal ang nalangkat sa Lapu-Lapu City Dance Sport Team nga gilangkuban sa 8 ka mga tinun-an sa Marigondon National High School, 6 ka mga tinun-an sa Paho National High School, usa sa Marigondon Elementary School, usa sa Mactan Air Base Elementary School. Niadtong August 9 to 10 sa Nigiri Sembilan International Dance Sport Championship 2025 sa Malaysia. Sa 55 ka mga golds, duha niini nalangkat sa teacher-student category, human ni Salmot usab ang duha sa ilang mga coach nga sila si Teacher Mary Ann Mata ug Jeanette Dualio. Ug laing duha ka silver medals usab sa teacher-student category gihapon. Para dili ra sayang ang pag-adto. So, aside from coaching them, we grab the opportunity to compete. So, at least kanang maka-experience po dito and fortunately, nakadaog pod. Para pod na sa mga athletes pod kanang wala na pod sila naghatag ng mga kana as coaching. Ni-inspire sad sila na mo compete usab. Tungod sa love sa dance, amo gyud siya gi-instill sa mga bata. Among workshop, ang trainings, and seminars nga nakot namo from different learnings. Ug karong semana puliki na usab sila sa pagpangandam alang sa ilang pagsalmot sa World Championship Federation Cebu Open Championship nga ipahigayon karong Sabado ug Domingo sa Cebu City. Ang grade 8 sa Paho National High School nga si Tani Kisha Vintic kinsa nakahakot og 2 ka gold, 3 ka silver ug 2 ka bronze medals dito sa Malaysia. Mas nadasig nga dinhi nasa Sugbo ang sunod nilang salmutan nga kompetisyon. Uban niyang mosalmot ang iyang grade 7 student nga manghud nga lalaki. Naa siya pressure but dili ngon nga as in jud nga pressure jud kayo. Why? You have the support here. Yeah. Naman yung support here nga sa abroad kay wala dili ka koy gamong parents. Double effort usab ang grade 9 student sa Marigondon National High School nga si Joy Bolo aron mahatag na usab niya ang laing dungog alang sa dakbayan. Sa kompetisyon dito sa Malaysia, 3 ka mga gold, 5 ka mga silver ug 1 ka bronze medal ang iyang naangkon. Kung paghihapon kay of course may improvement jud na ang mga kalaban and I would improve pod. Apan taliwa sa ilang kabisi sa ilang pag-practice sa dance sport, parehong consistent honor student sila si Tani ug Joy. Nagpasalamat usab sila sa kahigayunan nga napaubo sila sa 2 ka adlaw nga workshop nga libreng gitanyag sa Australian Dance Sport Team ngadto kanila pinaagi sa abag sa lokal nga kagamhanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa video kining away trapiko sa lungsod sa Konsolasyon, kundiin nagkabingkil ang driver ug usa ka rider. Tugsaran sa report ni Nico Sereno. Maaksyon ang mga eksena nga nasaksihan ning mga pasahero sa usa ka modern PUJ nga nagbiyahean sa lungsod sa Konsolasyon. Nakurat sila dihang nagkainitay na ang usa ka lalaki nga rider nga misud sa jeep aron mo kumpronta sa nagmaneho. Mibaws ang driver o konduktor nga misipa pa aron mapagawa sa modern PUJ ang lalaki. May bata dire! Munaog ko! Asoy sa nakakuha sa video, nagsugod kini dihang mipara siya aron munaog. Lugsog na sa may duha man na siya ka waiting shade. Ingon to ang conductor nga diri ma'am ko dili sa katong isa pa ka waiting shade. Yeah. So ni pakusog og dagan ang kuan ang driver. Nya imbulot siya. Naglisod naman siya og kuan, sila ko naglisod siya brake bus. Bali ang kami ang sa sitwasyon sa sulod na bata 1 year old. Mo na yang edad. Ikugo sa Diryot kuno makaigo sa mga nagmotor ang modern jeep, maong napungot ang rider. Paghunong na, kay muna ugman ko, nisod to ang kanang isa kalaki nga perting suko alagi. Ing adto siya, sud siya perting siyang sukuha, yang gihapak ang kanang bus. Tapos pag siya nakontento ni sud siya, giadto siya sa passenger sa katong driver. Sa video nakita nga naratol ko kay kanang katupo kasaway ato ba. Wala na nun masayod pa si Pilones sa sunod nga nahitabo kay minaog na gyud siya sa jeep ni adtong tungura. Sa pagpakisayod sa GMA Regional TV, wala ra hinuon na blotter sa Konsolasyon Police ang insidente. Ang opisyal sa CITES kun Konsolasyon Traffic Enforcement and Security Services mipasabot wala sab sila impormasyon sa nahitabo apan nakakita sila sa na-post nga video. Tambag niya sa mga driver sa kadalanan, mupasensya lang gyud bisan kun sa puto na usahay kun grabe kabugat sa traffic. Siya na yun, sir. Kinaptan na ilagit. Ginalang yun sa kuhan yung taasan inatutong. Pero manglod sinati kita mga kuhan yan ng road kuhan ba? Road rehabilitation o project. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakig-dialogue si Mandawi City Mayor Junkie Uwano sa mga vendor sa Mandawi City Public Market. Gipaminaw niya ang sentimiento taliwa sa paninglunong bayad sa mga nagtinda sa merkado publiko. Nireklamo ang mga vendors, ilabi na sa prutasan sa gikatakda na untang pag-implementar sa LGU sa ilang market code. Ubos niini, mas dako kuno ang bayaran nila sa matag pasud ug kargamento ug baligya sa merkado. Gitandi nila kini sa gipaningil sa ubang silingang syudad. Matud sa mayor, tuig 2011 pa napasar ang market code sa Mandawi. Apan wala gayud mapatuman ang market code. Ipatuman na unta kini kay pinasikad ug gimando man sa ordinansa. Tungod sa yangungo sa mga vendors, ilabi na sa prutasan sa second floor nga minus ang customers, mitugot si Uwano nga mag-moratorium o di sa implementar ang maong market code. Comparing the market code nato diri og sa Cebu City, mas taas gyud ta diri. No? So atong ipa-amen, tagaan sa nato sila og moratorium until makuana, pero ato lang sang gihangyo na ang mga delinquent na bayad gyud taon sa ilang bayranan sa city. Nang sabot-sabot lang ba? Importansya sa mga buyog ug unsaon pag-promote sa bee industry sa nasod gituki sa unang adlaw sa conference nga gipahigayon dinhi sa Subo. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Gibuksan karong adlaw ang 3-day BINA 30th Founding Anniversary ug 29th Annual Conference and Technofora. Gitambungan kini sa mga bee enthusiasts gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao.
Tumong sa tigom ang mapalambo ang bee industry sa nasod. Matod sa Visayas Beekeeper and Agricultural Cooperative o VBAC, nga dakong papel ang buyog sa food security. We are giving awareness. We are trying to train. We have workshops and trainings just so more people know about it, the importance for food security, pollination most especially. So it's going to be a very, very good thing for the whole country, for the farmers. Will be doubling, triple the harvest because of the pollination of the bees. Gidugang ni Ocampo nga nagkinahanglan ang bee industry og tabang para kini mapalambo ug usa niini ang suporta sa gobyerno. Nabiyaan na matud pa ang Pilipinas sa mga silingang nasod sa pagpalambo sa bee industry. Iyang gidugang nga dililisod ang pagsulod ug ang pagsugod sa bee industry. It's not difficult at all because we have the native stingless bees and it's all over the country. So it's a matter of studying, taking workshops, taking trainings which we offer. Usa sa may pakita siyang suporta sa conference ang igsuon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Irene Marcos Araneta. Matud ni Araneta, bag-o lang dihang nahibalo siya nga ang adunay stingless bee sa iyang farm sa Bulacan ug tungod niini gipalambo niya ang bee pasture sa lugar. Nga mi resulta sa pagdaghan siyang produkto sa iyang farm. So I think if people know about this and know about the necessity for growing our food in a natural way instead of the chemicals that we tend to use, then we would not only add to biodiversity but also to the food supply in the future. Lakip nga gibida sa tigom ang mga produkto nga gikan sa mga buyog. Usa ka display sulod sa venue, gipakita ang lain-laing produkto nga nahimo gikan sa honey. Adunay sabon, sunshield, kandila ug lain-laing mga pagkaon. Matod sa usa ka miyembro sa VBAC, padayon ang proseso sa pagpalambo gamit sa honey. Gani aduna sila gitun-an nga produkto nga ginama gihapon sa honey nga giproduce sa mga buyog. It's a natural antibiotic. It can be anti-inflammatory as well, and it boosts the immune system. Like the protein that you will be getting out of the stingless bee is really very good. Once you take a spoonful of it in the morning, it will make you feel full. So if you are on a diet, so this would be very helpful. Kauban si Clover Lumayag, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pabiling ubo sa state of calamity ang dakbayan sa Subo, human ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, may rekomendar ni ini kapina sa usa ka buwan ang nakalabay. Ano ang report? Sa ikaduhang higayon sa tigom nga gipahigayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, gahapong adlaw, gipabiling ubo sa state of calamity ang dakbayan sa Sugbo. Gipasabot ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, nga dili pa basta-basta malibkas ang state of calamity hangtod nga mapatuman ang declogging of the silting sa mga suba ug sapa nga napuno na sa mga basura. Depende na sa ato ang engineering kaysa technical. Sila magud mo ay gihatag katungod ni Mayor pag-compute pila ka cubic. Okay. Sa mga cells nga makuha during sa desilting. Sa tigom sa Disaster Council gahapon, nahisgutan usab ang panginahanglan sa pag-abag sa tanang sektor aron masulbad ang suliran sa pagbaha. Giauhag sa City Disaster ang kabaranggayan nga muhimo silang tampo pinaagi sa paglimpyo sa mga sapa nga nahimutang sa ilang barangay. O ato sang gisugyot usab ang ato sang mga kabaranggayan ug ang ato katuhan na magtinabangay ta. Una, ang barangay magpahigayon po sila ilang kagulingong desilting sa mga karaan na kayo ng mga kanal ug ang ato sang mga residente giauhag pod nga di gid sila magpataka og labay sa ilang basura sa panahon nga dunay mga pagbaha. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Kapin sa 8,000 ka mga job vacancies kung kahigayunan sa pagpanarbaho ang gitanyag sa 51 ka mga kompanya sa Mega Job Fair nga gipasiugdahan sa Peso, Lapu-Lapu City karong adlaw. 20 sa mga kompanya nga misalmot, mga locators sa Philippine Export Processing Zone. Si Luan Merondina sa report. Black
Blockbuster ang linya sa mga aplikante nga nisalmot sa Mega Job Fair sa usa ka mall sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Alas 11 pa lang kaganihang buntag, kapina sa libo ang midagsa ug nangindahay nga makatrabaho, hinungdan nga naokupahan na usab ang gawas nga bahin sa sinihan sa mall kay napuno-puno na ang Sky Bar diin gimontar ang mga lamesa sa mga kompanya nga nisalmot tungod sa kadaghan sa mga aplikante. Ang fresh graduate nga si Christian J. Magdadaro nga tagalungsod sa San Remigio mituyo lang gayud pagbiyahe paingon sa Lapu-Lapu City karong adlaw human makabalita kabahin sa job fair. Industrial engineering ang iyang nahuman ug gikalipay niyang daghang mga kompaniyang misalmot nga mamahimo niyang maaplayan. Nang nindot siya nga experience with labi na sa pagpang-apply kay first time gina ako mga-apply ng trabaho nang lagi pagyapon ang kulba sa kongkon. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, sa 51 ka mga kompaniyang nisalmot sa Mega Job Fair 20 niini, mga locators sa MEPS 1, MES 2, Cebu Light Industrial Park ug Cebu Business Park. Variety kay siya mo na nga kung nakita ninyo gidagsa kita karong adlaw maski og haliding dako. Samtang gibutyag ni Architect Manuel Cortezo, Zone Administrator sa PEZA Mactan Economic Zone, nga nunod sa Philippine-US Reciprocal Tariff, ubay-ubay sa mga kompanya nga nagbase sa China, nagplano ng mobalhin dinhi sa Pilipinas ug lakip sa ilang gitanaw. Ang mga export processing zone dinhi sa Subo, ilabi na sa Lapu-Lapu City. So marami na to ng mga company na to. We've been shepherding them with the application. Sinasamahan namin sila with regard to their site inspection sa mga hindi lang sa Mactan Economic Zone 1 and even sa Mactan 2 sa Cebu Light Industrial Park and even doon sa Naga Valley and sa iba pang mga location ng economic zones. Samtang matod ni Architect Cortezo, nakapahibaw na kanila ang usa ka electronics company sa MEPS 1 nga nihunong na sila sa ilang operasyon niadtong milabayng buwan, diin moabot sa usa ka gatos ka mga trabahante ang nawadan og trabaho. We also had this engagement with them, interview them kung ano ba ang pwede namin gawin para ma-save namin yung company. But ang primary reason why they are moving out is actually the lack of orders. Hinuon malaumon ang peso manager nga makatabang ang sunod-sunod nga mga job fair nga ilang gipasiugdahan ngadto sa mga na-retrench nga mga trabahante sa MEPS. Sukad 2023, moabot na sa 11,000 ka mga trabahante sa MEPS ang nawadan og trabaho tungod sa mga gipatumang retrenchment, redundancy, restructuring ug paghunong sa operasyon sa mga locator sa MEPS. In fact, there are months nga mo conduct ang job fair ikaduha, no? Duha ka job fair sa usa ka buwan. So almost every month, no? August pa lang pero naka-11 na ta ka job fair. We are profiling those workers, no, in cooperation with PESO, and we will refer them for wage employment. That's why we're grateful that the LGU Lapu-Lapu Job Fair through PESO is offering this kind of job fair. To do this more often, because to fill up the 8,000 job vacancies is a challenge. But with PESO, Mr. Trabajo, and ZA Attorney Loy Cortero, we can make this possible. Maybe we will make another 3 events again next year. Alas 3 karong hapon, niabot na sa 1,944 ang nang-apply sa Mega Job Fair, diin 230 niini ang mga na-hired on the spot. Sa 230 nga na-hired on the spot, 70 niini mga locator sa PEZA. Uban ni Marlon Malgazo o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda. Low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility adunay kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Katapusang nasigpatan sa pag-asa ang LPA mga 510 kilometers east sa Baler, Aurora. Matud sa pag-asa ang trough o ang hinungdan. Ang hinungaw sa LPA ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati karon sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Samtang ang hanging habagat ang nakaapekto usab karon sa Central ug Western Visayas nga mihatud usab sa madag-umong kalangitan ug mga pag-uwan hangtod na sa Sabado. Matud sa pag-asa, kung mamahimo mang usa ka bagyo ang LPA, panganlan unya kini og bagyong Isang ug padayon kining naglihok west-northwest. Adunay kahigayunan usab nga mutadlas kini sa Central Luzon.
Natay nakita tibuok sa Bisayaan lakip na dire sa probinsya sa Cebu natay light to moderate with occasional heavy rains. If na ay mga kining severe thunderstorms, possibly gihapon kini mga intense rainfall. Nibalik sa nasod si NBA player star Kyle Kuzma aron personal nga makita ang mural nga gidibuho ang iyang panagway sa usa ka basketball court. Makita ang mural sa tenement sa Santa Ana, Manila nga ginama ni Maya Karandang ug sa iyang team. Mainitong gihangop siya sa iyang mga Pinoy fans. Nagpakita og gila sa pagduwa og basketball si Kyle nga giabiba sa mga Pinoy fans. Mapasalamaton siya sa padayong suporta sa iyang basketball career. Bisan holiday, nag-release gihapon ang Land Transportation Office sa mga plaka sa mga sakyanan. Sa opisina sa Barangay Subang Dako, gipatuman ang bag-ong sistema. Kung muadto ang kliyente, gikinahanglang magpa-schedule na kini. Hatagan siya og adlaw kanus siya mobalik. Gihimo kini aron makontrolar ang gidaghanon sa mga tawo. May gibutang usab nga tent alang sa naka-schedule nga mo-claim karong adlaw. Ang gi-schedule karong adlaw pabalikon sa September 3 aron pagkuha sa ilang plaka. Matod sa staff, moabot sa 200 ka mga tawo ang ilang schedule matag adlaw. Matod sa kliyente, maayo na lang kini kaysa maglinya gayud ug dugay. Apan sa releasing usab, matod sa mi-claim, taud-taud usab silang nagpinaabot sukad mihatag sa ilang papel. Mas mayo sir. Ang schedule daan sir. Kaya para dili kay mag-out diri ang mga tao sa LTO, para ko ga-speak nga inani diri may schedule. Pa-schedule na lang po ko kay para nagbalik na nag-sure na madalan mo yung plaka. Di ko mabiya diri. Kay? Tawag ko niya ko, uwa ko diri. Saon na ron. Kaon mo ko daan. Tingbol na ni kaon panihapon. Sakripisyuan lang yun sir ang pag-claim sa plaka. Oo, sakripisyuan eh. Saon mo ning ato ang pang-gobyerno karon. Karong gabi sa Encantadia Chronicle Sangre, magdala na usab og kagubot ang mga pesnak o bruha sa kalibutan sa mga tao. Padayon nilang gipangita si Tera nga karakter ni Bianca Umali aron dadun ngadto kang mitena. Giluwas ni Tera ang mga tao apan nagkakusgan usab ang mga pesnak. Hinungdan nga namiligro ang iyang kinabuhi. Magmalampuson kaha ang mga pesnak sa ilang tumong nga madala si Tera ngadto kang mitena. Atangan tana ang tubag karong gabi sa Encantadia Chronicle Sangre 8 p.m. pagkahuman sa 24 oras. Mga kapuso, kung adunay mini boat nga duwaan kaniadto, karon adunay RC boat. Usa kini ka medium size nga barko nga ginama sa plywood. Aduna kini mga electronic device nga gibutang sa sud sama sa battery. Gamit ang remote control, imo nang mapaandar ang RC boat sa kadagatan. Gipauso kini ni Roel Bacus, usa ka aircon technician, 50 anyos nga taga Miglanilla. Aduna siya'y mga higala nga nag-awhag kaniya nga magbuhat og RC boat. Tungod kay daghan ang nagkainteresado, naumol ang RC Boat of Cebu niadtong tuig 2022. Ug karon naabot na sa 11 ang ilang mga chapters dinhi sa Subo. Gani wa niya damha nga daghang mga LGU ang mangimbitar kanila aron nga mohatag og kalingawan atol sa fiesta o kaha mag-organisar og kompetisyon. Tinguha sa grupo nga mapaambit sa kabataan karon ang paglambigit og outdoor activities sama na lang sa pagduwa og RC boat, dinay nga magsigi og kupot sa mga gadgets. Ang mga kabataan jud karon wala namang gud mahilig ani nga duwa. Wala na tong mga duwa na to sa una ba. Kami sa una magduwa pa ni takyan pero akong anak ron wala naman kailagon sa takyan. So inani lang nga term sa sila high-tech man pero kani dili kay ni siya ingon medyo high-tech pero sa ganahan lang jud mo kuri-kuri ba. Kaya mas pintaha man guni siya nga duwa kaysa ikumparar sa kanang magsige lang gani computer. Ang paghatag og inspirasyon ni Roel Bacus sa kabataan, okay kayo. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso.